Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ginawa niya ito hindi upang hatulan ng sanglibutan, kundi ito'y iligtas. Minabuti kong sumulat sa iyo, mahal na Teofilo, ng isang maayos na kasaysayan ng mga naganap sa amin upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan. Noong si Augusto Cesar ang emperador ng Roma at si Herodes naman ang hari ng Judea, isinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel upang dalawin ang isang dalaga sa Nazaret na nagngangalang Maria. Huwag kang matakot, Maria, pagkat kinalulugdang ka ng Diyos. Maglili ka at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Paano mangyayari? Dalaga pa ako. Pasa sa iyo ang Espiritu Santo. Dahil dito itatawagin siyang anak ng kataas-taasang Diyos. Ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Hindi nagtagal, nagpunta si Maria sa isang bayan sa Judea upang dalawin ang kanyang pinsang si Elizabeth. Elizabeth! Maria! Maria! Pinagpala ka sa mga babae. Pinagpala rin ang sanggol mo. Nang marinig ko ang bati mo, gumalaw sa galak ang sangkol sa aking tiyan. Pinupuri ko ang Panginoon. At nagagalak ako sa Diyos na aking tagapagligtas. Mula ngayon, tatawagin akong mapalad ng lahat ng saling lahi. Mga taga-Nazaret, ayon sa kautosang ipinalabas ni Augusto Cesar, kinakailangang ang lahat ng mamamayan na nasasakupan ng Galilea at Judea ay dapat magpatala sa kani-kanyang bayang sinilangan. At pumunta sina Jose at Maria sa Bethlehem sa Huda upang magpatala. Subalit wala silang matuluyan sa Bethlehem, kundi isang hamak na sabsaban. Kinagabihan, may mga pastol na nag-aalaga ng mga tupa sa parang. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagliwanag sa paligid nila. Sa araw na ito, isinilang ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Agad silang pumaroon upang makita ang sanggol sa sabsaban. Sila ang una nagpahayag ng mabuting balita. Makalipas ang isang linggo, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Dinala ni na Jose at Maria ang bata sa Jerusalem upang ialay sa Diyos. Nang matapos nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, sila'y bumalik sa Nazaret. Nang 12 taon na si Jesus, isinama siya ni na Jose at Maria sa Jerusalem para sa pista ng Paskwa. Ngunit nang sila'y papauwi, nagpaiwan si Jesus. Bumalik sila sa lungsod at na ikatlong araw siya natagpuan nila sa templo, nakaupong kasama ng mga guro. Kahanga-hanga siyang mag-usap. Kanino anak ang batang ito? Siya'y taga-Nazaret. Kasama po namin siya. Ipagpaumanhin po ninyo. Ang lahat na nakarinig ay namangha sa kaniya. Anak, bakit
mo ginawa ito sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Bakit niyo ako hinahanap? Di niyo ba alam na dapat kong gawin ang gawain ng aking ama? At lumago siya sa karunungan at sa pangangatawan at pagbibigay lugod sa Diyos at mga tao. Noong ika-15 taon ng paghahari ni Tiberio, habang si Poncio Pilato'y gobernador ng Judea, si Herodes ang puno sa Galilea, sina Anas at Caifás sa mga punong pare. Dumating ang salita ng Diyos kay Juan sa ilang at ipinangaral niya ang pagsisisi para sa kapatawaran ng kasalanan. Magsisi kayo at magpabautismo at kayo'y patatawarin ng Diyos. Nasusulat sa aklat ni Propeta Isayas, may isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang daan, tatambakan ang bawat lambak, titibagin ang bawat burol at bundok. Dapat tuwirin ang mga daang liku-liko at ang mga baku-bakong daan ay dapat patagin at makikita ng lahat ang pagliligtas ng Diyos. Sabihin mo, ikaw bang Kristo? Kayo ay binabautismo ako sa tubig. Ngunit may darating na higit na dakila kaysa sa akin. Hindi ako karapat dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Siya ay magbabautismo sa Espiritu at sa apoy. Hawak niya ang kalaykay upang alisin ang dayami at titipunin ng trigo sa kanyang kamalig. At bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." At umuwi si Jesus sa Nazaret, kung saan siya lumaki. Kumusta? Kumusta? Sumaiyo ang kapayapaan. Sa inyo rin. Pwede bang sumakay, Simon? Bakit hindi? Aalis na ba siya? Mangaral ka sa amin! Jesus! Mangaral ka sa amin! Mangaral ka sa amin, Jesus! Minsan, may mga pumasok sa templo para manalangin. Ang isa'y pariseyo, ang isa'y publikano. Ang pariseyo ay tumayo at nagsabi, "Nagpapasalamat ako, O Diyos, na ako ay di tulad ng iba na masama at mapangalunya.
Nagpapasalamat ako at di ako tulad ng maniningil ng buwis na yon. Nag-aayuno ako 2 beses isang linggo at nagbibigay ako ng aking ikapu. Ngunit ang publikano ay nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit. Dinadago ka ng dibdib at ang sabi, Diyos, mahabag ka sa akin na makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang publikano, hindi ang pariseyo ang umuwing kinalulugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay itataas. Pumunta kayo doon sa laot at ihulog ang inyong mga lambat upang manghuli. Guro, halos magdamag kaming ng isda. Pero wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, susundin ko yung pinagagawa ninyo. Santiago! Juan! Ang daming isda nito. Santiago, Juan, tulungan nyo kami. Dalian ninyo. Marami ring huli ang lambat namin. Napakaraming isda. Di ba't napakaraming isda? Sige. Sige pa. Lumayo kayo sa akin. Ako'y makasalanan. Huwag kang matakot. Mula ngayon, tao na ang huhulihin mo. Padating na siya! Tingnan niyo! Jesus! Jesus! Nakikiusap ako. Iligtas po ninyo ang aking anak. Ginoo, maawa ka. 2 taong gulang pa lamang siya at naghihingalo. Ginoo, sumama ka sa akin. Jairo, ikinalulungkot ko. Jesus! Patay na ang iyong anak. Huwag mo nang abalahin ng guro. Huwag ka matakot. Manalig ka at siya'y gagaling. Huwag kang umiyak. Di siya patay. Natutulog lang. Anak, bangon. Bigyan niyo siya ng makakain. Inuutusan ko kayo. Huwag niyo itong ipagsabi. At si Jesus ay umahon sa bundok at magdamag na nanalangin sa Diyos. Nang mag-umaga, pumili siya ng 12 alagad na tinawag niyang mga apostol. Simon na tinawag niyang Pedro. At Andres na kanyang kapatid. Santiago. At Juan.
Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, at Simon ang makabayan, at si Judas na kapatid ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Mapapalad kayo mahihirap, pagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayo nagugutom pagkat kayo bubusugin. Mapapalad kayong tumatangis pagkat kayo magagalak. Mapalad kayo kung kinapupuotan ng tao at pinagsasabihan ng masama dahil sa anak ng tao. Magalak kayo kung ito'y mangyari sa inyo, pagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganito rin ang ginawa nila sa mga propeta. Sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Gawa ng mabuti ang galit sa iyo. Pagpalain niyo sila na sa inyo lumalait. Ipanalangin ang walang tiwala sa iyo. Pag sinampal ka sa isang pisngi, iharap pa rin ang kabila. Pag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong damit. Bigyan ang humihingi sa iyo. At pag kinuha ang ari-arian mo, huwag mo nang bawiin pa. Gawin niyo ang ibig niyong gawin nila sa iyo. Kung mahal mo lang ang umiibig sa iyo, bakit ka gagantimpalaan? Ito'y gawin ng mga makasalanan. Kung mabuti ka doon sa mabuti lang sa iyo, bakit ka pagpapalain? Ginagawa rin ito ng mga makasalanan? Hindi na siya nangiming hawakan. At kinausap pa. Nakasusuklam. Hindi. Ibigin niyo ang inyong kaaway. Gawan niyo sila ng mabuti at ikaw ay magpahiram ng walang kapalit. Sa gayon malaki ang inyong gantimpala dahil tatawagin kayong mga anak ng Diyos. Sapagkat mabuti siya sa mga masasama. Mahabag kayo, gaya ng inyong amang nasa langit. Jesus, iligtas mo kami! Huwag humatol ng di mahatulan, ni magparusa, upang di maparusahan. Magpatawad, at kayo'y patatawarin. Patnubayan niyo kami, Panginoon. Gusto ko siyang makilala. Sa palagay mo, siya kaya ang Mesyas? Isang pariseyo ang nag-anyaya kay Jesus na maghapunan sa bahay niya. Pumaroon si Jesus at dumulog sa mesa. Sige mga bata, umalis na kayo. Narinig nyo? Alis! Napakapilyo ng mga batang yan. Anong ginagawa niya rito? Hindi ko alam. Anong ginagawa niya?
Kung propeta ang taong ito, ay dapat alam niya na makasalanan ng babaeng yan. Hindi may tatago sa kanya ang uri ng kanyang pamumuhay. Kilala ko ang babaeng to, Simon. Makinig ka sa akin. May 2 taong nagkautang sa isang tao. 500 ang isa at ang isa ay 50. Nang di sila makabayad ng utang, sila'y kapwa pinatawad. Sinong higit na iibig sa kanya? Yung pinatawad na mas malaki ang utang. Tama ka. Masdan mo siya. Nang dumating ako sa bahay mo, di mo nilinis ang mga paa ko. Ngunit siya, binasa niya ng luha mga ito at pinunasan ang kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan. Ngunit di siya tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Di mo binuhusan ng langis ang ulo ko. Ngunit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Sinasabi ko sa iyo, dahil sa laki ng pagmamahal niya, pinatawad na siya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti, kaunti rin ang pag-ibig. Pinatawad ka na. At ika'y ligtas, umalis kang payapa. Guro. Guro, pinapunta kami ni Juan para magtanong kung kayo po bang darating o maghihintay pa kami ng iba. Umuwi kayo at sabihin ang inyong nakita at narinig. Nakakita ang bulag, nakalakad ang pilay. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Kargahin niyo ako! Dito ka sa balikat ko. Yan. Oh, nakikita mo na ba? Nakikita ko na si Jesus! May magsasaka na naghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. At tinuka ito ng mga ibon. May mga nalaglag sa batuhan. At nang sumibol, natuyo agad dahil sa kawalan ng tubig. May mga nalaglag naman sa dawagan. At nadaig ang mga binhing tumubo at nasakalito. May mga nalaglag sa mabuting lupa. Tumubo ito at nagbunga ng tigi 100. Guro, bakit patalinghaga kung magsalita ka sa kanila? Ipinaalam na sa inyo ang lihim ng kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y ang talinghaga lamang para tumingin man di sila makakita at makinig may di makaunawa. Ito ang ibig sabihin ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhing nalaglag sa daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang dyablo at inalis ang salita sa kanilang puso upang di sila manalig at maligtas. Ang nalaglag sa batuhan ay yung mga masayang nakinig ng salita. Ngunit walang ugat. Naniwala sila ng sandali. At nang dumating ang tukso, natisod sila. Ang sa dawagan naman ay yaong pagkarinig. Ngunit di nagtagal, sila ay nadaig ng alalahanin at yaman at kalayawan. Kaya't di nahinog ang kanilang bunga. Ngunit ang mga binhing nalaglag sa mabuting lupa ay ang mga nakilig ng salita at may mga pusong tapat at masunurin. Nagsikap
at nagpunga. Isang araw, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo ng dagat." Habang naglalayag sila, nakatulog si Jesus. Guro! Guro! Malalaking halon! Mamamatay kami! Jesus! Malulunod kami! Tulungan mo kami! Maliligtas na tayo! Nasaan ang pananalig niyo? At patuloy silang naglayag patungong Gadara sa tapat ng Galilea. Jesus, anak ng kataas-taasan Diyos. Anong kailangan mo sa akin? Mawa ka. Huwag mo kong pahirapan. Sino ka? Leon, Panginoon, bawa ka. Huwag mo kaming dalhin sa kailaliman. Papasok na lang kami doon sa mga baboy. Hoy! Balik! Hinto! Hinto! At lumabas ang mga demonyo sa lalaki Balik! at pumasok sa mga baboy. Umalis ka rito sa lamang klero. Iwan mo kami. Umalis ka sa lugar na to. Layas! Lumayas ka! Sasama ako sa iyo saan ka man magtungo. Isama mo ako. Umuwi ka. Ipagsabi mo ang ginawa sa iyo ng Diyos. Guro, paalisin mo na sila upang makapunta sa mga nayon sa kabukiran na malapit dito para makahanap ng pagkain. Masyadong liblib ang lugar na ito. Bigyan niyo sila ng makakain. Ngunit meron lang tayong 5 tinapay at 2 isda.
Sambahin ka, O Panginoong Diyos, at Hari na nagbibigay ng tinapay mula sa lupa. Himala! Sino ako ayon sa mga tao? Ang sabi ng ilan, ikaw ay si Juan Bautista. Ang sabi naman ng iba, ikaw ay si Elias. Ang iba naman ay nagsabing ikaw ay isa sa mga naunang propeta na muling nabuhay. Ngunit kayo, anong masasabi niyo? Ikaw ang Mesyas. Huwag niyo ipagsabi ito. Ang anak ng tao ay dapat maghirap. Ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay mabubuhay na maguli. Sino sa inyo ang sasama sa akin? Susunod ako sa iyo, Guro. Ngunit, uuwi muna ako at magpapaalam sa pamilya ko. Sino mang nag-aararo at panay ang lingon ay di dapat maglingkod sa kaharian ng Diyos. Sino mang nais sumama sa akin, dapat kalimutan ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Pagkat ang magligtas ng sariling buhay ay mawawalan nito. At ang nawalan nito dahil sa akin ay maliligtas. Anong pakinabang ng tao kung makamtan man niya ang buong mundo at mapahamak naman siya? Ang sino mang magkahiya sa akin at sa aking salita ay ikakahiya rin ng anak ng tao pagparito niya at sa kaluwalhatian ng Ama at mga anghel. Turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga disipulo. Kung kayo'y mananalangin, sabihin niyo, Ama namin na nasa langit, purihin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa at ganun din sa langit. Bigyan mo po kami ng makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami pagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa tukso, kundi ilayo sa masama. Tandaan nyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin o daramtin, pagkat mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain, katawan kaysa damit. Tingnan niyo ang mga ibon. Di sila nagtatanim o nag-aani at wala silang kamalig. Ngunit pinakakain sila ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Mabuting guro, anong gagawin ko para makamit ang buhay na walang hanggan? Mabuti ba ako? Walang mabuti liban sa Diyos. Alam mo mga utos, huwag kang mangalunya,
Huwag kang papatay. Huwag kang magbintang ng mali. Igalang mo ang iyong mga magulang. Tinupad ko na yan mula pa sa kabataan ko. Isang bagay pa ang kulang sa'yo. Ipagbili at ipamigay sa mahihirap ang iyong kayamanan at magtatamo ka ng yaman sa langit. At sumunod ka sa akin. Pero negosyante kami. Mayaman. Napakahirap sa mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Kung ganon, sinong maliligtas? Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Mas madali pang mawala ang langit at ang lupa kaysa maalis ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang hindi nakakita ng inyong nakita at hindi nakarinig ng inyong narinig. Ano ang aming gagawin? Anong sinasabi ng kasulatan? Paano nyo ito paliliwanag? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ka. Gawin mo ito at ikay mabubuhay. Sino ang aking kapwa? Hindi ang makawal na yon. Si Cesar ba? May isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, inubaran, binugbog, at iniwan na halos patay na. Nagkataong napadaan doon ang isang pare. Nang makita niya ang tao, lumihis siya ng daan. Isang Levita ang naparaan din doon. At nang makita ang tao, lumihis din siya ng daan. Subalit may isang Samaritano na napadaan din doon. Nang makita niya ang tao, naawa siya. Nilapitan niya ang tao at binhusan ng langis at alak ang mga sugat. Isinakay sa kanyang asno at dinala sa bahay panuluyan para doon alagaan. Kinabukasan, binigyan niya ng pera ang may-ari. Sinabi niya, alagaan mo siya at kung kulang pa yan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Alin sa tatlong ito ang naging kapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Yung pong tumulong sa kanya. Gawin niyo rin yun. Hayaan niyong lumapit sa akin ang malilit na bata. Huwag niyo silang bawalan pagkat sa tulad nila ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sino mang di tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad ng isang bata ay di makakapasok doon. Sino mang tumatanggap sa batang ito ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyo ay ang pinakadakila. Ay, anong nangyayari? Si Jesus na taga Nazaret, dumadaan. Jesus! Jesus! Anak ni David! Maawa ka sa akin! Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Gusto kong makakita. Makakakita ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako! Nakakakita na ako!
Ayun ang maninigil ng buwis! Bumaba ka sa kayo. Ako'y tutuloy sa bahay mo. Sa bahay ko? Sinong gustong tumuloy sa bahay niya? Paano nakilala ni Zacchaeus si Jesus? Sandali. Ibibigay ko ang kalahati ng kayamanan ko sa mga mahihirap. At kung may dinayaman ako, isasauli ko ito ng makaapat. Katak-kataka. Isang maniningil na buwis nagsasauli ng kanyang nakolekta? Imposible. Dumating sa tahanang ito ang kaligtasan, pagkat ang taong ito ay lahi rin ni Abraham. Naparito ang anak ng tao upang iligtas ang nawala. Makinig kayo. Pupunta tayo sa Jerusalem. Matutupad ang lahat ng isinulat tungkol sa anak ng tao. Ipagkakanulo siya sa mga hentil. Siya'y pagtatawanan, dudustain at tuturaan ng mga tao. Hahagupitin siya at papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y mabubuhay. Nagpauna si Jesus patungong Jerusalem.